Hindi tayo gagamit ng 1000cc ngayon. May bago tayong electric scooter para kay Mrs. So maganda yung upholstery niya. Leather seat ha. Leather din yung sandalan. Kay Mrs. to. Pero mas ako yung nag-enjoy, no? Kaya dito lang sa lugar namin, masarap siyang gamitin. So ang gagamitin natin is Bristol Maxi 400. So hindi ako nakabigyan ng chance na ma-full review itong motor kasi meron daw mag-test ride nito sa Bristol Caloocan. Pero may good news ako sa inyo guys. Di ba naglabas ng bagong motor ang Bristol Philippines? Ito nga ang Assassin R400. At yon ang iuuwi natin ngayon. So mas excited ako dahil yun ang pinakasariwang model ng Bristol motorcycle. Parang ang dami sasakyan ngayon. Hindi ako sanay lumalabas ng marami sasakyan dito sa MacArthur Highway Hindi nyo nakikita yung motor. Nasa blind spot yung motor. Kapag ka naka-scooter kang ganito, tapos nagbablog ka, mas nakakapag-focus tayo sa pagsasalita. Kasi wala ka namang ibang ginagalaw dito sa motor kundi yung throttle and yung preno lang no? Wala ka namang cambio Sa dami na rin ng lumabas na maxi scoot, so hindi ko masabi kung ano yung pinaka the best Kahit naman pare-pareho lang sila ng paraan ng pagpapaandar, meron ka kasing makikita sa isa na wala sa isang brand. So mahirap para sa mga manufacturer na maglabas ng kanilang sariling maxi scoot dahil madami na silang kompetensya Isipin mo yung scooter na ibabanking mo ng ganyan nang walang sasabit. Kahit di ka na maglabas ng tuhod, hindi naman naaabot Kasi sa expressway na ako, sobrang relax. I mean dito sa Maxi 400, bibitinin ka niya sa biyahe. Kung ang biyahe mo is Manila lamang, nako, kulang yon. From Pampanga ha, kulang na kulang. Ang gusto nito nasa Apari, ganun, bago maramdaman yung sobrang patig talaga. Unless kung puyat ka, di ba? May nakikita akong parang may nag-o-offroad banda dun may involved na accident. Meron nga So laging aksidente talaga dito guys. Dito sa may boundary ng San Fernando Tollgate to Mexico Ayun grabe yung accident na ito. Ang daming involved na sasakyan. Napipilitan mag-offroad yung mga sasakyan Naku, ay umiikot pala yung yung isang motor ay sasakyan. Okay, grabe Naiisip mo ba ang naiisip ko? Huwag mo nang ituloy. Mapapahamak tayo. Dating gawi, nakita ko kasi medyo marami yung sasakyan sa expressway ngayon. So naisip ko dito na lang lumabas para alam mo na, medyo konti. Mahaba pila ngayon sa cash dahil cash ako ngayon. So magbabayad ka ulit dyan, pero wala ng ticket kasi ito na yung last toll gate papuntang Manila. So tignan mo yung haba ng pila na yan, di ba? Dito walang pila, pero bayad ulit. Hindi ko pa na-compute kung saan ka mas mapapamahal, pero feeling ko mapapamahal ako dito kasi 2 beses ka nagbayad Magkano ba yung bayad? 76. Ito naman yung maganda kapag ka maxi scoot, yung belt bag ko may harap ko siya, hindi siya sagabol sa tangke dito maluwang Dito walang countdown yung kanilang stoplight. Pag tayo nagkamali, ayan na sila. At least dito sa content natin ngayon, 2 motor yung na-feature natin. Mukhang ito na yung Assassin natin guys. So ang nirequest ko kasi orange at saka mukhang meron na silang stock ng Venturi ngayon Red Sweet? Ikaw ba yan? Red Sweet? Yun. Ayos naman. Ayos naman. Sarap gamitin. Hi sir. Hey ma'am. Nanonood ako sa'yo, ikaw yung may hawak ng seaweed. Red Speed. Red Speed. Oo nga ba't di na lang ganun yung pangalan ko sa YouTube Red Speed. Ay, Colgate, magkano Colgate? Binasa negative 58. May utang pa. Meron na siyang crash guard kagad. Built-in na po ito. Crash guard so gagamit ka na lang Tapos meron na siyang carrier kagad. Box na lang kulang Box na lang yung top box. Oo, maganda yung Maxi. Muntik nga akong makatulog kanina
Tapos makakatulog ka, no? Hindi ko nga sinabi. Doon na accident. Soon to open. Okay. May unli chicken wings pa sa tabi. Yun, no? Saan ba located dyan? Sa QC Del Monte Avenue. QC lang? Around dito lang pala eh. Okay, okay. Pasyal ako dyan, ah. Sige, ako Okay, okay. Okay, tignan natin ngayon yung motor na hiramin natin. Ito yung motor na hiramin natin. Ayun yung pangalan niya, Assassin R400. So mukha siyang KTM Duke 390, no? Iba lang yung kanyang headlight, pero angas ng headlight din niya, eh, no? Ganyan yung kanyang daytime running light, oh. Yung kulay talagang napaka bright. At personal choice ko tong kulay niya dahil maganda yung shape ng body niya. At dagdag nyo pa yung dito, ang linis ng pagkakagawa, no? So kung madumihan man, ang daling linisin. At kung malinis naman yung motor, kitang kita mo talaga bright na bright yung kulay. At ito pa yung pinakamaganda dito, single swing arm siya, kagaya din ng ating Ducati Street Fighter V4. Siguro kung sa akin, no, mas maganda kung may bright color yung kanyang frame para kitang kita yung guhit-guhit. So nagpost ako ngayon sa Facebook ko. Kung napapanood nyo to, tapos na yung event. So meron ako sinabi na maglalagay ako ng mga sticker dito na merong code. So alam nyo na yun, kapag nakita nyo yung sticker at merong code, send nyo sa akin yung code, then Gcash na lang. Since nandito tayo sa Bristol, South Caloocan, dito na ako magdidikit. So dito iba-iba yung mga kulay na available ngayon. Ito yung top of the line nila, pero kulay lang yung nag-iba, guys. So ito kasi bronze yung kanyang fork, pati yung mags niya, guys. So parang Ducati rin na Marchesini Forge. Ganito rin yung kanilang kulay. Mas light lang yung kulay nito. Mas mahal to ng konti sa mga standard color. Then dito banda, mga Maxi 400. Ang dami nilang mga display ngayon, like itong Venturi muling nagbalik. Tapos yung last time na nireview natin, the Bobber 650, ito meron din silang display ngayon dyan. Meron din silang binibentang mga Clover riding gears. So full riding gear, jacket, gloves, and pants. Okay guys. Oh, Diyos ko po, ang gaan. So paano ba ang ano nito? Tinadasalan pa ba to? Paano ba? Ba't may mode dito? Wala naman nangyayari sa mode ko. So wala naman siyang arrow. Tahimik, di ba? Mga vlogs natin ngayon puro tahimik lang. So pagka first gear, ayun, ang laki ng gear niya nandito sa gitna. Ang gaan ng cambio, ang dali niyang in-neutral, oh. Woo! Grabe yung power. Ang lambot ng clutch, ah. Parang wala akong sinasakmal, ah. Okay, so saan ako magdidikit ng sticker, kaya kahit saan na lang, ano. Hindi naman nagtatagal yung sticker dito, eh. Agad-agad makukuha ka agad, eh. Dito tayo magdidikit. Ayan, simpleng dikit lang. Sana walang makakita sa akin, kung hindi susundan ako. Yun, oh. Basic, mahahanap ka agad dyan. So pipicturean ko nyan, hindi yung poste, pipicturean ko yung lugar para may idea sila kung saan banda. So kahit hindi na ako bumaba sa motor, pwede pala. Basta pa poste lang, no? So ito, meron siyang code and expiration date. Kahit makita nyo naman yung code, guys, tapos naman na to, no? Yan. So mga pinapahunt nating sticker, guys, is 5. So ito na yung pangatlo. Okay. Then picture. Ito naman yung number 4. Dito tayo magdidikit sa gutter. Ngayon may tao, guys. Huwag natin silang pahirapan. Teka, saan ba? Okay, saan ko ba didikit? Bigyan nyo ako ng idea, guys. Dito to. Alam ko na kung saan. Dito. Yan, guys, ha. Yan, ha. Okay. Last na lang. Ikot-ikot lang. Dito tayo. So sa mga sumali sa ating sticker hunt, nako, panoorin nyo to. Doon yung maiisip, nako, doon lang pala dinikit ni Sir Red. Araw-araw ko dinadaanan yan. Doon mo lang pala dinikit.
Yung mga pagdidikit natin ng sticker di naman layo-layo eh. Lapit-lapit naman eh, no. Kahuli-hulian sticker, guys. Nako, congrats sa mga nakakita, no. Mukhang maganda dito, guys eh. Mukhang maganda yung lugar na to eh, no. Tataka yung mga tao niyan, daming rumorondang mga nakabike dito. Hanap ako ha. Ako medyo may mga nakatambay eh. Kalokohan pa ba to? Baka di nakalokohan to ha. Dito tayo, dito. Habang naghahanap tayo ng pagdidikitan ha, nag-enjoy ako sa motor, guys ha. Malayo sa Veloce 500 natin. Sobrang gaan. Dito mukhang okay dito. Yan, okay tayo dito. Dito. Ha, diyan ko didikit na. Ayun no. Kahuli-huli ang sticker. Yun no. Ay, natatanggal, patay. Lipat natin. Okay, saan ko didikit? Dito tayo. O, dito na lang sa poste. Ayan o. So, pag nakita nyo yan, isend nyo lang sa akin yung code na nakasulat sa mga sticker. I-PM nyo lang sa aking Facebook page. Ayan, follow nyo na rin para aware kayo kung saan ko dinikit. At aware din kayo kung kailan ako magpapa-sticker hunt. At picturean pala natin yung last location, no? Nakalimutan kong picturean. Madali naman hanapin, di ba? Once na pinakita ko na yung place, lahat ng poste pupuntahan mo, lahat ng pwedeng dikitan. Yan. So good luck sa mga makakita at congrats. So ito, nagpo-post na ako. Kumusta yung mga nag-sticker hunt? Send mo na yung code sa akin, dali. Tapos ito naman yung post ko kanina, sticker hunt location, South Caloocan. Kapag nakita mo sa akin ng code, good luck guys. So yan o. Oh, ang dami nang may alam o. Diba? Okay. So habang bumabiyaya ako pauwi, merong naghahanap ng sticker dito. Ulitin ko lang guys ha, 371cc ito. Pero sa ORCR, ni-round off na nila para maging expressway legal. Hindi kaya ako masita sa expressway nito, bagong model lang to, hindi pa sila pamilyar sa itsura ng motor. Bagay nakalagay naman sa sticker niya is 400cc, so okay naman. Nice yung suspensions niya ha, kahit ang gaan ng motor ha, hindi pumipitik ha. Pag dito mo siya tinignan na patalikod, no, mukha siyang Duke 390 na late model. Pati yung frame niya, no. Ganito lang yan. Diba? Parehong-pareho halos eh, no. Tignan natin yung power niya pagdating sa expressway. Naka CST tires kaagad pala siya, oh. Ang sarap naman bumiyahe ngayon, ano. Siguro ganun talaga pag bumiyahe kang hindi nagmamadali, yung tipong wala kang inaalalang oras, deadline, ganun. Napaka-stable niya sa expressway. Okay naman siya eh, no? Usually naman hindi ka naman nakikisabay sa mga sasakyan talaga eh, yung tipong nakikilinya ka kasi nakakatakot yun eh. Okay, mabilis din pala to. So basic sa kanya yung expressway ha. Yun lang, cash tayo. Uy, may naka NK oh, mas mukha pang malaki yung NK eh. Naka Geely helmet pa siya guys oh. Nice oh. Tingnan natin kung sisitahin tayo kasi bagong release lang tong Assassin eh. Mukhang di naman tayo pinapansin eh. Oo. Doon tayo. Subscriber pa. Tinitingnan tayo nung enforcer oh. Tingnan natin siya. Subscriber pala eh. Sana makita niya ako dito. Hoy! Kalahin mo subscriber natin guys. Nginingitian ko lang, kilala pala tayo. Eh, kumusta? Sticker mo. Thanks. Sige, sige. Thank you ah.
nagtado dyan, nag-isway na makita rito. Dito pa? Napapalag mo ako. Medyo man pa lang ako. Okay. Eh sabi ko sa asawa ko, sana makita ko si Boss. Minsan nga napagkakabalan akong ikaw pag naka-jacket ako. Ah, talaga? Pero ikaw, inspirasyon ko sa Ay, thank you ha, thank you. Yun oh. Boss, thank you. Thank you ha. Ingat tayo, ingat. Eto, nakasabay natin siya oh. I'm here, nasa Pampanga. Walang kahirap-hirap. Tipid sa gasto ha. Parang ang simple lang yung tinitignan at ginagamit. Pag may trabaho ka sa Manila, araw-araw ka na biyahe, okay na okay ito eh, no? Tsaka kahit 371cc siya, 2-cylinder naman siya. So kapag ka nasa high rev ka, lalo't nagpapatakbo ka ng mabilis, hindi siya stress, no? At ngayon, ipapark natin siya sa garahe natin at pagtabihin natin siya dun sa ating Ducati Street Fighter at para makita natin kung gaano kalayo yung difference nila sa size. So, nandito na ako sa bahay guys. Ito na yung ating Ducati Street Fighter, yung Assassin 400 at base na nakikita nyo, talagang mukhang chunky yung ating Street Fighter. At sa harap naman, mas malapad yung Street Fighter. Pero pagdating sa forma, hindi siya nagpapahuli kasi kita nyo yun dito. Para siyang merong air vent, tapos i-match mo pa sa headlight niyang mukhang hollow. Ayos, maganda yung pagkaka-design. At siguro mukhang pang stunt yun. Ito pang long distance biyahe. At kapag pinagtabi mo pa sila ni ZH2 dito, nako, wala na, finish na, mas malaki talaga siya, no? So mas malapit yung forma niya dito since matingkad yung kulay niya, kaya dito ko siya tinabi, no? Ayos guys, so dito ko muna tatapusin ang ating vlog. At sa next vlog, i-review naman natin tong Assassin R400. Right? See you next vlog guys. Bye bye. Wait for speed.